Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading. Your energy at this time. Seven of Cups. Naguguluhan yung isip mo. May mga choices ka or options or nalilito ka kung ano pipiliin mo sa options mo or else sa mga choices or opportunities na dumating sa'yo or choices man yan. Ano pang energy mo ngayon? O hindi mo alam kung anong gagawin mo. King of Pentacles. Hardworking ka. Pwede mapera, no? Mapera. Kasi hardworking ka. Pwedeng influential ka with the King of Pentacles or else ay secured ka financially pati, no? Secured ka financially and pwedeng nasa business ka din na magaling ka sa business and matalino ka, sensual, and reliable, lalo na financially, a good provider, ganyan ka. Mahalaga sa yung stable ka financially and secure ka financially, mahalaga sa yung stability mo. Ano pa? Ang energy mo ngayon. For once, you're stable. Parang matibay yung pundasyon mo ngayon. And you feel secured and stable. Parang nasa-celebrate ka. Nasa-celebrate ka ba ngayon? Hindi naman sa nasa-celebrate ka. Parang lang sabi ko kanina, no? Parang nagre-rejoice ka ba ngayon? Nagre-rejoice. Let's see. Hindi. Nagsasaya. Nagsasaya. Hindi. Parang nagsasaya kasi dito. Pero, masaya ka ngayon. Masaya ka ngayon. Let's see. Masaya ka to the extreme. Oh, with the devil. As into the extreme. Masaya ka to the extreme. Ayan. Masaya ka lang to the extreme pa. Ayan. Iba naman yung nagsiselebrate, no? Parang may handaan eh. Ito, masaya ka lang to the extreme. In-embody mo energy. You are wise as a person. Wise ka eh. Kaso lang, para ka pang naka-chain o may kadena. Pero may susi ka naman. Makakaalis ka naman dyan sa place na yan. Matatanggal naman yun sa'yo yung kadena na yan. Matatanggal na ba yan sa'yo yung kadena na yan? Yung parang naka-chain sa'yo. Matatanggal na yan. Oh. Habang naka-chain ka o nakakadena ka, dun mo nalaman, natutunan kung ano yung tama sa mali. Dun ka nag-acquire ng wisdom. Dun ka nakagain ng wisdom. Dun ka mas lalong tumalino. Dun ka mas lalong naging wise, no? At alam mo na ngayon kung ano yung makakasakit sa hindi. Alam mo na ngayon kung ano yung dapat mong gawin na tama sa mali, no? Na kung ano yung dapat mong gawin na hindi negative yung impact sa'yo, na hindi ka masasaktan, na hindi ka ma-hurt. Marunong ka na ngayon mag-weigh. Kapag ito yung gagawin ko, mali ito, no? Parang ganun. Pag ito ay masasaktan ako, mapahamak ako, mali, mga ganun. Bukas yung third eye mo eh.
You are pure with a white color. Marunong ka na mag-determine, mag-identify kung ano yung mabuti sa masama, kung ano yung false sa true, kung ano yung tunay sa peke. Pwede din ganun, ha? Marunong ka na mag-timbang-timbang, mag-judge, mag-observe. Ayan. Ano pa? Ini-embody mo energy ngayon. Ay, so attractive, confident, you look sexy. Mataas yung self-esteem mo, assertive, passionate ka, and may tiwala ka sa sarili mo pagkaganto. Strong and open yung sacral chakra mo and yung crown chakra mo. Pwede din yung heart chakra mo ay strong and open kasi may green dito eh. And pwede din pati yung root chakra mo kasi parang may hint ng color red. Oh. Ano ang next na mangyayari sa buhay mo? Mawawala na yung devil. As in devil to, na fallen angel yung mawala sa buhay mo. Yes. Yan kasi ang nagbibigay sa'yo. Nagbibigay eh. O bumubuhos. Yan ang nagbibigay sa'yo ng ano? Ng kayamanan. Tingnan natin kung kayamanan. Tama. Yan ang nagbibigay sa'yo ng kayamanan, yung devil na yan. Sinong devil yan? Si Mammon. Kasi yan ang devil ng kayamanan eh. Si Mammon. Fallen angel. Si Mammon as ina. Mammon may pangalan. Yung fallen angel na si Mammon. Si Mammon. Yan ang... Oh, si Mammon talaga. Mammon. Si Mammon talaga guys. Yan ang nagbibigay ng kayamanan kasi sa mga tao. Akala nyo Diyos ang nagbibigay ng kayamanan sa tao. Hindi ah. Devil. Kaya yung mga mayayaman ay so proud na binigyan daw sila ng Diyos ng kayamanan at sobra-sobra pa. Pero yung iba nagsikap lang din naman. Pero kadalasan, bigay ng devil yan, ng kayamanan. Yun ang totoo eh. Diba? Sabi ni Jesus Christ yan. Galing sa devil yung kayamanan. Pero depende naman siguro yun. Yung iba naman siguro yumaman dahil sa pagsisikap nila. Kahit na may pinagdaanan na ups and down. Ikaw, yan ang nagbigay sa'yo ng kayamanan. Devil na si Mammon. O si Kaishin, kung sa Chinese pa si Kaishin. Si Kaishin. Kung sa Chinese pa yan si Kaishin, si Mammon. Si Kaishin, yung god ng Chinese. Si Kaishin, yan ang nabigay sila ng kayamanan. Kung sa Chinese pa, tawag na si Kaishin. Pero sa Catholic, si Mammon yan. Yung fallen angel na si Mammon. Isa sa Prince of Hell. Baka sabihin nyo, bitter ako sa kayamanan ninyo ah. Sa kayamanan. Hindi ako sinasabi ko lang dito ang totoo guys ha. Yun kasi yun eh. O, nung nabubuhay ba si Jesus Christ, mayaman ba siya? Kaya hindi man. Tinetempt lang siya ng devil eh, na ibigay daw sa kanya lahat ang nakikita niya. Siya daw maghari sa mundong to. O, diba? Parang akala ng devil eh, siyang gumawa ng mundong to. O, diba? Napagmayari niya na. Kasi, naubod ng sinungaling yung devil eh. At manipulative.
At yun ang paniniwala niya. Nahay ata. Akala niya siyang nag-create ng mundong to. Pero yun nga lang, kaya hindi naman pumatol si Jesus Christ sa alok niya, no, sa temptation niya. Diba? Mahirap yung buhay ni Jesus Christ, no, nung buhay pa siya. Ayan. Yan ang nagbibigay pala sa'yo ng kayamanan, yung devil. Mawala na yan sa buhay mo. Dahil papalit na ang papasok sa buhay mo. Holy Spirit na. At pag papasok mo ba sa'yo yung Holy Spirit? Oo, papasok mo sa'yo yung Holy Spirit niya. Dahil mawawala na yung devil. Ang kayamanan ay pansamantala lang yan. Pero still, i-bless ka pa rin ng God. Na ma-maintain yung kung ano meron ka. Hindi. Hindi. Kasi, sa kasi yan yung kayamanan talaga sa devil. Pero kung mag-discarte ka sa buhay at matalino ka naman talaga, mapanatili mo ba yung wealth mo? Mapanatili mo naman yun yung wealth mo O, diba? Mas lakas pagsikapan mo naman. Ang importante mo, wala na sa'yo yung devil na yan. At mapalitan ng Holy Spirit. Para ma-save din yung soul mo. Mawala na yung devil, mawala na yung mga temptation sa buhay mo, magbagong buhay ka na din. Kung meron kang mga addictions dahil sa kagagawa ng devil na sinusulsulan ka ng gumawa ka ng mga ganito ganyan, na mga nakaka-addict o kung ano man na talagang hindi mo matanggal-tanggal sa sarili mo, mawala na yan. Pag nawala na yung devil na yan, didiretso na yung path mo, maging matuwid na yung landas mo. Yan. And ayaw ba umalis sa'yo ni Mammon? Ayaw niya umalis. Gagawin niya lahat para hindi siya makalis sa'yo. Gano'n lang kalaban niya. Oh my gosh. Ayaw niya umalis. Kasi gusto niyang kunin yung soul mo, no? Gusto niyang kunin yung kaluluwa mo Gusto niyang pwede din kasi palang pa naman to. O gusto niyang mapasa kanya yung kaluluwa mo, yung soul mo. O gusto kanyang kontrolin, pati manipulahin, gamit yung wealth na diyan ka na mag-focus, yan ang i-prioritize mo, yan ang pagtuunan mo ng pansin, na naging obsessive ka, possessive, ganyan, sa material wealth, sa kapirahan, kaya siguro trabaho ka ng trabaho, wala ka siguro pahinga ka trabaho, subsub ka sa trabaho, no? Para anuhin ka, yan ang nanggugulo sa isipan mo, yan ang papalito sa'yo. Para manipulahin ka ng manipulahin, kontrolin ka. Gusto niyang kunin yung kaluluwa mo. Yan kasi ang kanilang goal makuha yung mga kaluluwa o souls ng mga tao. Tricks nila yan, scheme nila yan, plots, traps sa mga tao. So, si Mammon naman, yan ang naka-assign sa wealth na attempt at basta attempt yung mga tao sa material gamit or through material gamit yung material or yung mga wealth, pera, kayamanan, ganun, para makuha yung kaluluwa
ng tao na yun, ng mga tao. Yung iba naman, naka-assign sa witchcraft. Yun yung si Beelzebub. Sa witchcraft yan siya. Na meron pa, madami yan sila. Sa Asmodeus naman, sa lust, di ba? Doon siya na-assign sa lust. Na-attempt yung matao ng sa pagdating sa lust, yung naging lustful yung tao. Ganun. Malaking pagbabago to. Yung mangyayari sa buhay mo. There's a huge change sa'yo kasi mawala na yung devil. Mawala na yung nagmi-mislead sa'yo. Yung nagmamanipula ng buhay mo. Masaya ka ba ngayon sa buhay mo? Masaya ka ba sa buhay mo na yung devil ang kumukontrol sa'yo? Masaya ka kasi may wealth eh. Mayaman. Oo, siguro masagana. Binibigyan ka kasi ng wealth eh. Kaya masaya ka. Oo. Pero yun nga lang, yung soul nga lang ay mapunta sa impyerno. Kaya tama lang yung natanggalin yun sa'yo kasi mapahamak yung kaluluwa mo sa impyerno. Pag hindi tinanggal yan kasi mabuyo ka. Item ka ng item yan sa moral material or kahit ano pa, ng mga addictions. Oh. Yan ang kukontrol sa'yo, mamanipulahin ka yan. Ipapahamak na yung kaluluwa mo. Ang buhay sa mundong to ay pansamantala lang. Ganun. Ganun yun. Bakit ba tatanggalin sa'yo yung devil na yan? Anong dahilan? Para hindi ka na ma-stuck. Para hindi ka na ma-confuse. Para hindi ka na malito. Para alam mo na kung anong gagawin mo. Yan nga nagpa-stuck sa'yo. Na kung meron kang gustong gawin, na gusto mo talaga, na magpapasaya sa'yo, na dinidesire mo, o kung meron kang mission sa buhay, ay pinapastuck ka ng devil para hindi mo magawa yung mission mo, para hindi mo magawa yung gusto mong gawin, para hindi mo ma-achieve yung goal mo, yung pangarap mo, yung vision mo, yung gusto mong buhay. Yan. Kaya tatanggalin yung devil na yan. Ano ang next na mangyayari sa buhay mo? Empress. Upright ba itong Empress na yan? And Emperor. Empress and Emperor. Makapag-asawa ka? Wala ka pang asawa ka? Makapag-asawa ka? Basta hindi na ma-stagnant yung hindi ka na ma-stagnant, hindi ka na ma-stuck. Ganyan. Possible na magkakaasawa ka or magkakaroon ka ng partner. O kasi Empress and Emperor, pero clarification na naman to Emperor eh. O. Magiging attractive ka. O. Maging attractive ka, blooming, marriage material, kasi wala ng devil eh, na magmi-mislead sa'yo, na ginagawa kang toxic o toxic yung buhay mo. O hindi ka na ngayon magiging toxic, magiging marriage material ka na, babae o lalaki ka man, magiging marriage material ka na, and may dadapo na sa'yo Holy Spirit. See? Ano pa ang next na mangyayari sa'yo? Magiging napaka-attractive mo na. Hermit. Makikilala mo na yung sarili mo. Makapag-introspect ka na. Makapag-nilay-nilay.
Maisipan mo na ngayon na mag-build ng kung ano man tong i-build mo. With someone, with your team, or with someone na makipag-usap o ang magkaroon ng collaboration sa inyo with someone o with your team. Pinasta ka kasi ng devil. Pinaklouded pati yung isipan mo. And then, tinakot ka pa niyan. Na pag ganitong ginawa mo ay mawala yung wealth sa'yo. Ganon, mawala yung trabaho mo, hanap buhay mo. Mga ganon yan eh. Tatakutin ka niyan, kaya na-stuck ka. Or kung ano pa ang ginawa niya sa'yo kung bakit ka na-stuck. Minamanipulak ka. Kinontrol ka. Yan. Ano ang next na mangyari sa love life mo? High Priestess. Ano pa yan? Ten of Pentacles. Upright na yung Ten of Pentacles. Yes, it's upright. Ay, guys. Someone na mayroong spiritual connection kayo. Kaya siguro tatanggalin tong devil na to sa'yo para hindi ka na ma-stuck din. Para hindi ka na nakukonfuse yung isipan mo. Para hindi ka na nalilito. Para alam mo na kung ano talagang gusto mo. Kung anong gagawin mo. Kaya tatanggalin yung devil na yun sa'yo. Ano ba yung gusto ng devil na yun? Hindi ka mag-asawa. Ganon. Hindi naman. Hindi naman sa ganun. Kasi pinapastak ka. Ayaw niyang mag-take ka ng action on something or someone or to do something. Basta ganun. Kaya pinapastak ka niya. Pinapastagnan ka. Someone na connected kayo spiritually or mafe-feel niyo yung energy niyo sa isa't isa or mafe-feel niyo yung energy niya, mafe-feel mo yung energy niya, mafe-feel niya din yung energy mo. Basta mayroon kayo spiritual connection, pwedeng nafe-feel niyo yung isa't isa, nararamdaman niyo yung isa't isa, ganun. Bubuo kayo ng pamilya, maging wealthy at prosperous yung buhay ninyo, kompleto, ganyan. Masagana naman yung buhay niyo. Sino yung person na yan na makakasama mo sa buhay o maging asawa mo na yan? Temperance. Someone na naka-align sa'yo. Someone na what's the temperance here? Someone na na kalmado. Kasi clarified by Queen of Wands in reverse. Kalmado to, relaxed. Lagi heal. Mga ganun ba? Relax lang. Kalmado. Hindi kinakabahan. Hindi siya kabado. Balance. Hindi siya fiery. Kadalasan ito nag-heal to temperance. Ano ang wish mong magagrant? Yung magkaroon na ng movement, action, and yung hindi na ma-stagnant at hindi ka na ma-stuck. Yung maging persigido ka na, buo na yung loob mo, buo na yung desisyon mo, ganyan. Yung hindi ka na na-stuck. Yung makawala ka na from this situation, no? Yung na-stuck ka. Yan. So that,
You will be happy na. You will be bold and daring. You will live a positive life, a happy life, full of happiness. Masiyahin ka na. Ganyan. Kasama ito si Temperance. Kasama yan si Temperance. Temperance, yes. Kasama yan si Temperance. Balance talaga yung energy ng person mo dyan. Balance. See? Kalmado lang. Relax. Balance. Ayan. Parang justified siya. Fair na person. Kalmado. Balance. Yan. Ano yung iniisip ngayon ng person mo na to na nag-embody ng temperance? Ang mapangasawa ka niya. Gusto ka niya mapangasawa talaga. Yes. Na gusto ka niya mapangasawa talaga. Na gusto ka niyang maging partner. Ay, oo guys. King of Pentacles and Queen of Pentacles. See? Pag nagsama kayo, masiyahin kayong dalawa. Napaka-positive yung dalawa. Ano ba magiging buhay niyo ni Temperance tuloy? Ng person mo na to na makakasawa mo, mapapangasawa mo. Whip. Para kayong whip na matakot na lumapit sa inyo yung mga evil forces. Alam niyo yung whip? Yung parang latigo ba? Di ba takot yung aswang dyan? At yung mga demonyo, yung mga evil spirit, mga ganyan. Takot yan dyan eh. Pati mga impacto. Takot doon dyan. Oh, para kayong latigo, para kayong whip. Natakot sa inyo yung mga evil forces. Ano pa? Ang magiging buhay nyo ng ni Temperance na yan pag magkasama na kayong dalawa. Ang core, matiba yung ano nyo, yung samahan nyo yun, hindi kayo matangay ng alon, hindi kayo yung matangay ng agos at alon, no? Kung sa bangka pa, ganun. Magiging matiba yung kapit ninyo na stable kayo and secured and hindi kayo matangay nga ng mga siguro problema yan, hindi kayo ma-tempt, pwedeng ganyan, no? Ma-temptation. Stable yung pagsasama ninyo. At ano pa, yung magiging buhay ninyo ng person mo na yan na mapapangasawa mo na yan. Lilis. Talaga ma-touch siya emotionally niyan sa isa't isa kasi parang king and queen, ayan o, na merong crown yung lalaking palaka, tapos ito yung babaeng palaka, ano, yung isa ay may corona yung lalaki, yung babae wala. So parang ganun kayong dalawa na napaka attach nyo, or pagdating sa isa't isa ay alam niyo attach kayo, emotional kayo, mahal niyo yung isa't isa, or deeply in love kayo sa isa't isa, komportable kayo at fulfilled, masaya together, na-enjoy niyo yung buhay, na nabubuhay kayo ng gusto ninyong buhay. Katulad nitong palaka, di ba gusto nila sa tubig? Ayan, gustong-gusto nila sa tubig. Talagang yan ang kanilang gustong tirahan, tubig. Ayan. You feel comfortable, relaxed, peaceful, at peace, and in love sa isa't isa. Ano pa? At masaya kayo together, ng person na yan. Ano pa maging buhay ninyo? 10 of Hearts. Puno kayo ng pagmamahalan talaga.
Bubuo kayo ng pamilya, magkakaanak kayo, ganun. Mag-alaga pati kayo ng aso, ayan, may dogo. Parang, ano to eh, 10 of cups sa ibang deck eh. Ang katima ng ilong ko man. Ano yung nagkamot ko sa ilong ko? Ba yan? Ba't kaya ang kati ng ilong ko? Message ng heavenly realm sa'yo. Tingnan natin. There is a new beginning. Upright ba to? Pahalang pa yan eh. Yes, it's upright. There is a new beginning. Kasi death and reverse. There is a new beginning in your life. Yun na yun. Tatanggalin na yung devil sa buhay mo. Mawala na yung parang nasasaktan ka, na nahihirapan ka, na nagdurusa ka. Yung parang dumaan ka sa transformation. Ano pa? Ang message ng heavenly realm sa'yo. Guys, lovers, hindi na daw magawan ng trick scheme ng mga evil forces. Basta evil forces, kasama na yung witches, demons, mga devil, mga spirits, di ba? At mga elemental sa masama, kasama na yan sa evil forces. Basta masamang gawain o evil ang gawain, kasama yan sa evil forces. Basta lang sa side ng kadiliman, evil forces ang tawag dyan. Hindi na kayo madlangan ng person mo. You will be together. Kasi, it's time for the both of you to be happy. Na maging masiyahin. Na maging masaya. Together. Na ma-enjoy niyo yung buhay. At magsama na kayong dalawa. Oh, it's divinely guided. There is a union, unified love. May-unite na kayo. Wala na makagawa ng scheme sa inyo. Deceit or kung ano man yan. Evil or scheme or kung ano pa yung ginagawa ng iba sa inyo. Hindi yan sila magtatagumpay. Mawala na yan. Kayo ang magtatagumpay. You will be together. This is divinely guided. So, ibig sabihin, kung kaya darating sa iyo yung Holy Spirit kasi mukhang may mission kayo ng person mo together. Ayan, nagagawin. Ano ang gagawin ninyo ng person mo pag nagsama na kayo, pag na-unite na kayo? Magiging ano kayo eh, napaka-maka-Diyos, palagi kayo nananalangin. You can call sa heaven at madidinig talaga kayo. Talagang guided kayo, ika-guide kayo. Ika-guide kayo at puprotektahan ng langit. Kung nasa side ka ng kadiliman, hindi mo alam lately or in the past, ngayon ay nasa side ka na ng light. So, ito na lamang guys for collective reading.